Thibs sa Lakers? Aba, yan ang hindi inaasahang twist. Isipin mo na lang kung sakaling mapasama si Tom Thibodeau sa coaching staff ng Los Angeles Lakers bilang assistant coach. Sa ilalim ni JJ Redick na bagong head coach pa lang ng Lakers at kakauna pa lang sa kanyang unang season, ang pagpasok ni Thibodeau ay pwedeng magdagdag ng karanasan, tapang at defensive identity na kulang sa koponan nitong nakaraan. Si Thibodeau ay isa sa mga pinakarespetadong defensive coaches sa NBA. Sa mga nakaraang taon, pinangunahan niya ang Knicks pabalik sa playoff picture matapos ang ilang taon. Pero ngayong off-season, nagdesisyon ang New York Knicks na magbago ng direksyon matapos ang ilang pagkabigo sa postseason at mga tanong sa player relationships at playing style. Dahil dito, natapos ang pananatili ni Thibs bilang head coach ng Knicks. Ngayon, kung makakasama siya ni Redick sa Lakers, malaking bagay ang kanyang presensya. Si Redick ay may dalang modernong sistema sa opensa. Mabilis ang galaw, maraming passing at puro spacing. Pero bilang baguhan sa coaching, malaking tulong kung may katabi siyang veterano na sanay sa pressure, depensa at disiplina. Sa depensa, walang tanong kay Thibodeau. Mula Bulls hanggang Knicks, alam niyang ayusin ang rotations, pigilan ang breakdowns at itulak ang hustle sa bawat possession. Kung si Redick ang utak sa opensa, si Thibodeau naman ang magiging puso ng depensa. At sa tambalan ng old school at new school na estilo, pwedeng may bagong direksyong tatahakin ng Lakers. Kaya kung magkatotoo man ang posibilidad na to, baka nga may nilulutong malupit ang Lakers coaching staff. Kayo mga idol, anong masasabi nyo kung makasama nga ni Coach JJ Redick si Tom Thibodeau sa Lakers? Samantala, lumalakas naman ang panawagan ngayong off-season. Kailangan na ng Los Angeles Lakers ng isang lehitimong sentro. Hindi na ito simpleng opinyon, kundi leksyon na paulit-ulit ng inuulit sa playoffs. Nitong huling postseason, muling nalaglag ang Lakers dahil sa kakulangan sa interior defense. Pero ang mas malalim na problema, kahit noong andyan pa si Anthony Davis, hirap pa rin naman ang Lakers sa mga elite big men tulad ni Nikola Jokic. Mula noong 2020, 2 beses nang sunod-sunod na tinalo ng Denver Nuggets ang Lakers sa playoffs, una noong 2023 at muli noong 2024. Sa parehong serya, naging dominante si Jokic habang si Anthony Davis ay nahirapan pigilan ang MVP caliber na galaw ng Serbian big man. Sa head-to-head matchup nila, lumilitaw ang kakulangan ng Lakers pagdating sa tulong sa loob dahil halos si Davis lang ang bumabanat sa depensa sa paint. Kung babalikan natin ang nakaraan, malaking kaibahan ito kumpara sa Twin Tower era ni Pau Gasol at Andrew Bynum kung saan 2 championship ang naibigay nila sa Lakers noong 2009 at 2010. Malalim ang rotation, solid ang interior presence at halos walang makapasok sa shaded lane. Kahit noong huling championship ng Lakers noong 2020, hindi lang si Davis ang anchor. Kasama niya noon sina Dwight Howard at JaVale McGee, mga natural centers na tumulong pigilan ang opensa ng kalaban. Pero simula noong ginawang full-time center si Davis noong 2021, doon nagsimula ang sunod-sunod na struggles ng Lakers sa postseason. Nawalan sila ng tunay na rim protector kapag nagpapahinga si AD at naging manipis ang rotation sa loob. At habang tumatanda si LeBron, mas lumalaki ang pressure, mas nagiging malinaw na kailangan ng Lakers ng isang starting caliber center at mas maganda pa kung may maayos ding backup. Ang pagkakaroon ng Twin Tower setup, 2 big man na kayang sabayan ang physicality ng mga elite frontcourts ay isang bagay na matagal nang naging susi sa tagumpay ng Lakers at kung gusto talaga nilang bumalik sa championship contention, baka ito na ang tamang panahon para ibalik ang ganoong klaseng forma. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang kumuha ng matibay na sentro ang Lakers? Twin Towers ba ang sagot? Comment na at pag-usapan natin yan.